sa video na to. So papakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng simpleng expression dito sa Adobe Animate. So ang software na gagamitin natin sa video na to is Adobe Animate. Okay, so makikita ninyo na meron na akong nagawa dito na mga keys para sa eyebrows, and dun sa timeline makikita ninyo na naka-label naman siya sa eyes, nose, mouth, head base, para at least alam ninyo kung ano yung wino-workout na layer. So dito guys, ang gagawin natin is gagawa tayo ng mouths. So mouths na opening niya kahit B mouth. So ma-emphasize lang na bumuka yung bibig niya. And sasabayan natin to guys ng kilay, yung pagtaas niya ng kilay, then pag open ng mouth niya is yun yung malaking tawag dito, reactions. Even though kahit simple lang yung buka ng bibig niya, is maganda yung outcome nito. Okay, kasi yun yung opposite niya. Sa pagbuka ng bibig, tataas yung kilay and lalaki yung mata. So yun yung gagawin natin dito. Okay. So ito guys, i-create ako ng mouths na B mouth, and maglalagay tayo ng konting shadow. Mas maganda siya. Okay. So pag nag-create ako ng shadow o highlight, yung two-tone niya is I make sure na gumagamit ako ng pencil tool, and nilinipisan ko lang yung lines ng thickness para mas nakikita natin yung asan yung nasaan tayo, no? So ayan guys, so lalaparan natin siya, so para mas broad yung ano niya. Okay, so extend pa natin. So kailangan at least nasa gitna siya para maganda yung reaction. So pasensya na kayo guys sa background, kasi napakaingay nitong kapitbahay ko. So pasensya na kayo sa ingay ng bata. So anyway, yan, change natin ng play once yung layer ng head. Okay, kasi siya na magre-react. So naka-play once yung head niya. Okay, so paglagay natin ng key drawings dun sa 19, so need natin na lahat ng body parts niya lagyan din natin ng keys, kasi yung reactions niya kasabay natin to ng konting up ng lahat ng body parts para mas maganda yung result ng nung reactions niya. Okay, so yung spacing ng head sa body is kailangan mas mataas siya ng konti lang yung reactions nung body kaysa sa head. So maglalagay muna tayo dito ng anticipation, yun yung velo. Yan yung velo guys. So dito sa 19 maglalagay tayo dito lalagay pa dito ng antic. Ang term namin dito sa animation is antic. Short term siya ng word na anticipation. So anticipation means yun yung drawing na kung saan bago pupunta sa pupuntahan, siya muna yung velo. Okay, so yan siya. So lahat may interaction. So pag nag-set ka ng anticipation, lahat kailangan i-analyze yung mabuti. Yan, so nag-down siya ng konti, then open ng eyes. So kailangan pag open ng eyes,
So, i-up natin yung character natin. So, sa anticipation, nag-head na down ng konti siya. Okay. Nag-down ng head. Then, tumaas ng konti yung balikat ng character. Yan, guys. So, pag nag-animate kayo, so make sure na yan. Careful ng pag-placing kayo ng mga ng body parts. Each part kailangan pinag-iisipan po. So, hindi madali mag-animate, hindi mabilis yung pag sinabi mo madaling tapusin yung animation because it takes time pag gumagawa ng isang eksena. So, kahit sabihin natin 4 seconds lang siya. Okay. Kahit 4 seconds lang siya o 3 seconds, so need mo pa rin talagang pag-isipan yung bawat galaw ng body parts niya. So, guys. So, dito tayo mag-ano ng frames. So, kailangan may set natin siya sa actual frame numbering niya. Okay. Yan. Yan, guys. So, i-block muna natin siya. So, extend tayo ng frames sa 85. Dito sa labas. I-extend na natin. Then, play once. So, once na i-play once yan. So, yan. Wala pa siyang motion twin. So, need natin siyang lagyan ng motion twin pa rin. Okay? So, para maging smooth siya, no? So, babalik tayo dun sa scene 5 natin, sa eksena. Yan. Okay. Kita nyo na. Okay. Okay. Buksan natin to. Ito yung animation natin na layer, no? So, yun guys. Hope na... So, ito na yung reactions niya, guys. Ito yung finished product niya. So, click. Yan. So, ito na yan. Yan. Ayan na yan, guys. Yung reactions niya.